Magandang buhay po sa ating lahat. Nandito na naman tayo para magbigay ng bagong kaalaman, impormasyon para sa mga self-employed. Alam nyo ba na tumaas din ang babayaran ng mga self-employed members sa SSS contribution effective January 2025. Hindi lang mga self-employed ang nagtaasan ng contribution, lahat mga employed, mga OFW, lahat at nilalagay ko sa link na to kung magkano na ang babayaran ng mga bawat isa sa atin. Mga OFW, land-based, mga employed, lahat nagsipagtaasan ang babayaran natin. Para sa mga self-employed members, Circular Number 2024-008. Nakasaad dito ang contribution rate na magiging 15% na. Ang minimum monthly salary credit ay 5,000 pesos at ang maximum naman ay 35,000 pesos. Ang polisiya ng SSS contributions para sa mga self-employed ay may regular Social Security, Employees Compensation at Mandatory Provident Fund programs. So heto na, pag below 5,250 ang compensation, ang salary credit nito ay 5,000 pesos. Ang babayaran mo ay 760 pesos buwan-buwan. Meron itong 10 pesos na employees compensation. May 10 pesos na employees compensation o EC hanggang 14,500 pesos on salary credit kung saan ang babayaran naman nilang contribution ay 2,185 pesos buwan-buwan. Kapag 15,000 ang monthly salary credit, 30 pesos ang EC at 2,250 ang regular Social Security. So all in all, ang babayaran ng self-employed member ay 2,280 pesos monthly. Kapag ang monthly salary credit ay 20,000 pesos buwan-buwan, pag ayaw mo ng mandatory provident fund, ang babayaran mo lang ay 3,030. Otherwise, 3,105 pesos pag meron namang mandatory provident fund na 75 pesos. Mapapansin ninyo na marami kang choices sa 20,000 monthly salary credit. Kung gusto mo ng mas malaking investment income na isa sa magpapalaki ng iyong earnings, magbayad ka rin ng mas malaki. Mas malaki din ang return na. Ang 35,000 pesos monthly salary credit na maximum ay may 30 pesos na EC at 2,250 na mandatory provident fund at 3,000 na regular social security. Kaya't ang babayaran ay 5,280 buwan-buwan na. Sa mga nakapagbayad na at late nang nalaman na may taas pala ang contribution sa 2025, kailangang bayaran ninyo ang kulang na contribution na 190 pesos monthly para mapanatili ang iyong kasalukuyang monthly salary credit. Ito ay applicable sa mga nagbayad ng MSC na 4,000 below upang mailagay nila sa bagong minimum na 5,000 MSC. Kung hindi nyo babayaran, ay gagawin nilang ineffective contribution o walang saysay na binayaran ninyo. Sa mga may mas mataas na 4,000 MSC naman, ganun din po kailangang bayaran ang kulang na contribution para hindi nila ilagay sa mas mababang MSC ang iyong ibinayad. Ang computation ng benefits ay mula sa 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos at ang contribution na may mas mataas sa 20,000 hanggang 35,000 ay para sa mandatory provident fund at ilalagay nila sa inyong mga account plus net investment income. Mag-uumpisa ang bagong SSS contribution mula Enero 2025. O ayan mga kasenyor, senyorito, senyorita, yan ang bagong babayaran ng mga self-employed. At saka sa aking next video, abangan din niyo ibabahagi ko kung magkano ang kita ng MP2 Pag-ibig ng 2024. Last year, dineclare nila ang dividend rate ng first quarter ng 2024. Kaya this year, inaabangan ko din ang declaration ng dividend rate this first quarter dahil ipopost nila ang ating mga dividend income sa first quarter din ng taong ito. Tayo na't magbayad na tayo para magkaroon ng funds ang SSS para sa mga benefits claim at saka mga pensioners. At huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga i-upload kong bagong video. See you! Bye!